Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte posibleng ma-refer na sa House Justice Panel. Mga tinaguriang big fish na sangkot sa korupsyon mahirap hulihin dahil sa pagiging miyembro umano ng mga sindikato ayon sa United Nations Office on Drugs and Crimes. Ilang infrastruktura sa Iligan City ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways. Pagpasok ng 4 na dayuhang turista sa loob ng permanent danger zone ng Bulgang Taal, iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard. At Pinay tennis player na si Alex Ayala umakyat sa rank 40 ng Women's Tennis Association. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nasa House Committee on Rules na ang resolusyong nagdi-dismiss sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Susunod na proseso rito ang pagsalang sa plenaryo ng Kamara para pagtibayin o kaya ay baligtarin ang desisyon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Isang hakbang na lang ang kulang para tuluyang matuldukan ang usapin ng mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos na maisumite sa House Committee on Rules ang committee report, kalakip ang resolution ng House Justice Panel na nagdi-dismiss sa 2 impeachment complaints laban sa presidente. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, ang susunod na proseso rito ay ang approval o disapproval ng plenaryo sa kanilang ulat at resolusyon. Mababaliktad lang ang desisyon ng komite kung tututulan ng hindi bababa sa 1/3 ng kabuuang bilang ng House members sa plenaryo o katumbas ng 105 kongresista. Nevertheless, both the impeachment complaint and its accompanying resolution are subject to the approval or disapproval of the plenary once it is included in the order of business, no? Ayon naman sa kongresista, oras na tuldukan na ng House Plenary. Wala ng impeachment proceedings na maaaring mangyari laban sa Pangulo mula ngayon hanggang sa January 26, 2027. Noong January 26, 2026, nang i-refer sa House Justice Committee ang 2 reklamong impeachment na iniendorso ni Napusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at Makabayan lawmakers. If it is January 26, when these 2 impeachment complaints were referred to the Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ma-refer na sa House Justice Panel ang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, na-refer na ba sa Office of the Speaker yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente?
Aga yung unang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III noong February 5. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon si House Secretary General Cheloy Garafil kung naipadala na rin niya ba sa tanggapan ng House Speaker yung ikatlong impeachment complaint na na-file kahapon lamang. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na endorser ng second at third impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maire-refer na mamaya sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang mga reklamo sa House Justice Committee. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. We expect today na matatransmit na ng Office of the Speaker, and it was already taken up yesterday on and referred to the Committee on Rules, and the Rules Committee will be able to recommend or will be able to refer that to the Justice Committee. Sa oras namang mai-refer na sa Justice Committee ang tatlong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, kinukonsidera na itong initiated o naumpisahan na ang impeachment proceedings. Samantala hanggang sa mga oras na ito, walang impormasyon si Representative De Lima kung may magtatangkang isulong yung fast-track mode ng initiation ng impeachment process laban sa Vice Presidente o 1/3 ng House members ang mag-e-endorso ng articles of impeachment. Gayunman ang tanungin kung zero possibility na ba ngayon yung mode na ito ng impeachment process, ang tugon ng kongresista. I'm not hearing anything about that. So we can assume or we can presume na wala pang ganon, walang ganong efforts. And they have to do it also within the 10 session days and within or before the complaints by the private citizens as endorsed by House members be endorsed to the committee, Justice Committee. Kasi kapag ma-endorse na, sabi ko nga kanina, nandyan na nagiging applicable na, operational, yung 1-year bar rule. Aga, isa rin sa aabangan natin sa plenary session mamaya dito sa Kamara, no? Yung kung pagtitibayin na ba ng House Plenary yung committee report at saka yung resolution ng House Justice Panel na nagdi-dismiss sa mga reklamong impeachment naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Patuloy ang paghahanda ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng posibleng pag-usad ng mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Kasunod ito ng paghahain ng panibagong impeachment complaint sa Kamara kahapon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na kumikilos na ang kanyang defense team kaugnay ng mga naging pahayag ni Ramil Madriaga. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang Vice-Presidente kung paano siya dedepensahan ng kanyang mga abogado, sinabi nitong asahan ang paglabas ng kaugnay na impormasyon sa mga susunod na araw. Meron po kaming aksyon, hindi ko po masabi ngayon sa inyo dahil pinagbabawalan po ako ng mga abogado ko na magsalita dahil hindi ko po pwede sabihin kung ano yung gagawin ng abogado dahil baka daw maghanda yung mga nag-a-atake sa akin at nag-file ng kaso sa akin. So ayaw nila na bigyan ng tip, kumbaga, kung yung kabilang sa'yo kung anong gagawin. Pero sa susunod ng mga araw, may lalabas na balita dyan, malalaman din. Kaugnay nito ay may isa na namang impeachment complaint ang inihain kahapon February 9 sa Kamara laban kay VP Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, inaasahan na nila ang paghahain ng mga karagdagang reklamo laban sa Vice Presidente. Dahil dito, patuloy nilang babantayan ang developments nito at handa nilang tugunan ang mga reklamong ito sa pamamagitan ng kaukulang constitutional process. Samantala inamin ni VP Duterte na nililimitahan niya ang pakikipag-usap sa iba dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa kasalukuyang kontrobersya. Ayon sa kanya, tila nagiging target din ng kasalukuyang administrasyon ang mga taong nauugnay sa kanya. In fact, hindi ko na nga kinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong
nakakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, dinetreten, hinaharas. So ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Ganun din sa mga senators. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling matatag ang paninindigan ng kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na hindi umano nabigyan ng due process ang dating senador kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito sa Sandigang Bayan. Ayon pa sa kanyang abogado, hindi nabigyan ng pagkakataon si Revilla na makapagpaliwanag ng isagawa ang mga investigasyon. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Muling humarap kahapon sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang 6 na kapwa-akusado kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa kampo ni Revilla, bagamat umuusad na ang mga ito sa korte, naninindigan sila na may paglabag sa due process sa paghahain ng kaso laban sa dating mambabatas. Anila, ang unang reklamong natanggap ni Revilla ay tungkol lamang sa paglabag sa Republic Act 3019 Section 3B na kanyang sinagot sa pamamagitan ng counter affidavit. Ngunit iba umano ang kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa halip na 3B, ang isinampa ay paglabag sa RA 3019 Section 3E at may karagdagan pang malversation through falsification of public documents. Paliwanag ng kampo ni Revilla, bagamat pareho ang batas na pinagbatayan ng kasong graft, magkaiba umano ang section na ipinaalam sa kanya at ang aktwal na kasong isinampa sa hukuman. Ano ibig sabihin nito? Hindi nabigyan si Senator Bong ng pagkakataon para sagutin itong krimen na to. No? So kung nabigyan siya ng pagkakataon, hindi natin alam kung naiba yung resulta, di ba? So yan ang, kumbaga, yung pinaliwanag ko, yan yung nilalaman ng mga motion. Humihingi si Senator Bong Revilla ng pagkakataon na maisagot tong mga reklamong ito na lumabas na hindi niya man lang nasagot. Bunsod nito, naghain ng patong-patong na mosyon ng kampo ni Revilla gaya ng motion to quash information at urgent motion to quash warrant of arrest. Sa 4 na mosyon ni Revilla, walang pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaya't agad naman naghain ng kampo nito ng motion for reconsideration. So, tama. Meron silang karapatan na mag-rule, pero kailangan dyan na mabigyan ka ng pagkakataong madinig. No? Dahil lalo na dito na ang nakasalalay ay buhay at kalayaan ng isang tao, talagang dapat dumikit tayo sa or mag-comply tayo sa constitutional due process. Kung ikaw, magkaroon ka na lang ng kaso sa korte ng mga krimen na hindi mo man lang naharap, hindi mo man lang nabasa, tapos nagulat ka na lang, 2 pa, di ba? Kayo na ang magsabi. Tiniyak naman ng korte na susuriing mabuti ang motion for reconsideration ni Revilla kung saan binigyan ng prosekusyon ng hanggang February 11 upang magsumite ng kanilang posisyon patungkol dito. Sa ngayon, nananatiling nakadetene si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang mga kapwa-akusado gaya ni DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa ngayong araw ang Strategic Planning Conference ng Office of the Ombudsman. Dito, tinatalakay ang mga solusyon upang lalong pagtibayin ang mga hakbang kontra korupsyon, lalo na pagdating sa paghuli sa mga binansagang big fish ng publiko. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba ang isa sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa pagdating sa pagtugis ng mga malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon? Ella, ayon sa kinatawan mula United Nations Office on Drugs and Crimes,
Isa sa mga nagpapahirap para mahuli itong mga big fish ay dahil kasali ang mga ito sa organized crimes o mas kilala sa tawag na mga sindikato. Isinasagawa ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang Strategic Planning Conference upang pag-usapan ang iba't ibang paksa pagdating sa pagsukpo ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Attorney Kirby Tibayan ng United Nations Office on Drugs and Crimes, isa sa mahirap mahuli ay ang mga personalidad na gumagamit ng organized crimes dahil sa dami ng tao na kabilang dito. Yung paggamit ng organized crime or yung sindikato. Kasi ang mahirap doon, so kunwari may crime pero sindikato siya. Ibig sabihin may organisasyon, hindi necessarily kung sino man yung big fish or yung pinaka-person na dapat maging liable, hindi siya normally nauhuli. Anya, pagsubok ang paghahanap ng mga matitibay at direktang ebidensya na magtuturo sa isang individual na pinakapuno ng anomalya. Dagdag pa nito, kailangan ding mapatunayan na mayroong kasunduan sa pagitan ng isang principal conspirator papunta sa mga taong inuutusan nito para gumawa ng mga katiwalian. So kunwari meron kang politician or yung pinaka-head nung sindikato na yon, na siya talaga nag-uutos dun sa corruption or siya talaga may idea, not necessarily mahuhuli siya kasi nag-uutos lang siya sa mga iba. Yun yung mahirap mahuli, yung pinaka-big fish, and many times politically exposed person din siya. Kaugnay nito, iba't ibang mga reforma na maaaring ipatupad sa bansa, katuwang ang Office of the Ombudsman ang tinatalakay ngayon sa Strategic Planning Conference ng ahensya. Dito pinag-uusapan ang 7-year agenda ng Office of the Ombudsman mula taong 2026 hanggang 2032. Para kay Tibayan, ilan sa pupwedeng pag-aralan na mga kinauukulan ay ang pagsasabatas ng Witness Protection Program Act para sa kaligtasan ng mga whistleblower at paging ang pagpapaluwag ng Bank Secrecy Act upang mas mapabilis naman ang mga investigasyon sa mga ill-gotten wealth. Nagpapatuloy ngayong araw itong Strategic Planning Conference sa Baguio City. Ilan sa mga dumalo ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen ng Supreme Court, maging mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inaasahan natin na magpapaunlak ng pahayag sa mga media mamaya. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Uminit ang talakayan sa plenaryo dahil sa Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Ito ay bago magdesisyon ang plenaryo kung ia-adapt ng Senado ang naturang resolusyon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ilang beses na suspindi ang sesyon ng Senado kahapon sa gitna ng mainit na usapin sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Francis Pangilinan. Sa gitna ito ng interpellation o talakayan kaugnay ng Senate Resolution No. 256. Layon itong kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy in Manila laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Isa sa mga mainit na napag-usapan ay ang paggamit ng mga caricature ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. The other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels, Sir President, come up with caricatures, Mr. President. Ilang bagay pa ang giniit ng magkabilang panig na nagbunga ng mainit na usapin. Which is, Mr. President, and therefore okay lang. no, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. Why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when there's state-controlled news caricatures, it's okay. No, Mr. President. There is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue?
Sa huli, pinagbotohan rin ng plenaryo ang pag-adapt o pagpapatibay ng posisyon ng Senado na kondenahin ng institusyon ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas. With that, Mr. President, I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 256. I so move. Any objection? Hearing none. PS Resolution 256 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Subject to style. Subject to style. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla na sila ay mananatiling solid bilang mga tinagurian Duterte bloc sa Senado. Sa isang video na ibinahagi ni Senador Go kahapon, makikitang magkasama sila ni Senator Padilla, hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang katagang Duterte block kami, kayo na lang sumama. Pinabulaanan ni Senator Bongo ang mga haka-haka na maaaring isa sa kanila ang lumipas sa kasalukuyang majority blocks ng Senado. Giit ng dalawang senador, pipiliin umano nilang unahin na magtrabaho at magserbisyo kaysa sa politika. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan ang paglulunsad ng special logo ng pamahalaang Pilipinas at US na gagamitin sa pagdiriwang ng makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa na itinatag noong July 4, 1946. Ayon sa Pangulo, ang logo ng anibersaryo ay nilikha upang katawanin at isagisag ang 8 dekada ng matibay at pangmatagalang pagkakaibigang ito. Umaasa rin si PBBM na bibisita si US President Donald Trump sa Pilipinas ngayong taon sa chairship ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. I'm confident that this alliance will move forward with even greater conviction and commitment to the security, prosperity, and resilience of our peoples and of our region. Pinatutunayan ang privatization ng Kaliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plants o CBK-HEP. Ang patuloy na tiwala ng mga mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagsasapribado nito ay nagkakahalaga ng mahigit 36 billion pesos, ngunit magbibigay daan naman upang mailaan ang ibang pondo sa mahalagang pangangailangan ng publiko tulad ng silid-aralan, kalsada at mga ospital. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga nagdaang henerasyon, pinatatag ng naturang hydropower electric plant ang energy grid ng Luzon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ancillary services at reserve capacity. Ang Kaliraya Botocan Kalayaan Hydropower Electric Power Complex ang isa sa pinakamahalagang renewable energy assets ng Pilipinas. Aabot sa mahigit 797 megawatts ang kapasidad nito na sumusuporta para makatugon sa malaking demand sa supply ng kuryente sa Luzon. And for many years, the CBK complex has already played a vital role in supporting Luzon's grid. With this privatization completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. Kasalukuyang isinasagawa ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue ng pag-abuso sa pangongolekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Kinumpirma ng kawanihan na ilang reforma ang kanilang ipinatutupad ngayon, partikular na sa pag-i-issue ng Letter of Authorization upang hindi ito magamit sa katiwalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano yung mga partikular na reforma na ipatutupad ng BIR sa pangongolekta ng buwis gamit itong LOA? Aga binawasan na ang human intervention o impluwensya ng tao sa pangongolekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR, partikular na ang paggamit ng Letter of Authority o LOA.
Electronic na ang Letter of Authority o LOA kung saan agad ring makatatanggap ang taxpayer ng abiso ng lawak ng otoridad na ibibigay sa revenue officer na magsasagawa ng pag-audit. Ito ang kinumpirma ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa investigasyon kaugnay ng pag-abuso ng ilang tauhan ng kawanihan sa tax collection sa pamamagitan ng LOA. Ini-issue ng BIR ang LOA upang magsagawa ng tax audit o imbestigahan ang isang taxpayer, lalo pa ang mga negosyante. Binibigyan nito ng otoridad ang mga BIR examiner na i-assess o siyasatin ang compliance o pagsunod ng taxpayer sa mga batas kaugnay ng buwis. Gayon din ang wastong financial records at pagbabayad ng tamang buwis ng taxpayers. Ngunit naisiwalat sa Senado ang pangingikil sa mga taxpayer o pagbabawas sa mga buwis na iniririmit sa BIR ng ilang kawani nito kasabwat ang ilang opisyal umano. Nilinaw naman ni Senador Erwin Tulfo ang bagong proseso ng BIR. Kinumpirma ni Commissioner Mendoza na automated o computer system na ang pipili ng taxpayer na i-audit ng BIR revenue officers. Saka ito aaprubahan ng kanyang opisina at ibababa sa mga kawani ng BIR. Kaugnay ng issue, inilahad din ng BIR chief na patuloy na nagsasagawa ang kawanihan ng investigasyon sa 30 nilang empleyado. Datapwat 5 niya sa kanila ay mayroon ng formal o 25 sa kanila ay mayroon ng formal na kaso habang magpapatupad pa rin ng reshuffling o balasahan sa ilang tauhan ng kawanihan. Bukod sa bagong proseso na ito ng BIR ay nauna na rin sinabi ng kawanihan na isa sa mga reforma na gagawin nila ay ang pag-i-issue ng LOA isang beses na lang kada taon. Hindi yan kagaya noong nakaraan o ng dating proseso na umaabot ito ng hanggang 3 beses kada taon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang insidente ng 4 na dayuhan turista na umano'y pumasok sa permanent danger zone malapit sa bunganga ng Bulkang Taal noong February 8. Ayon sa ulat, kaagad nagsagawa ng verifikasyon at seaborne patrol ang mga tauhan ng Coast Guard matapos makatanggap ng impormasyon mula sa disaster officials. Natukoy ang bangkang ginamit ng mga turista at lumabas sa paunang investigasyon na nirentahan nila ito para makapagpakuha ng larawan malapit sa Mount Taal. Iginiit naman ng operator na hindi umano niya alam na ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa bulkan. Binigyan ng citation at babala ang may-ari ng bangka sa paglabag sa maritime protocols. Muli rin nagpaalala ang PCG na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island dahil sa banta ng biglaang pagsabog, lindol at mapanganib na volcanic gases. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government sa mga Local Government Unit o LGU na mahigpit na ipinagbabawal ang personal o hindi otorisadong paggamit ng government vehicles, lalo na tuwing weekend at holidays. Ayon sa ahensya, kailangang paigtingin ang pagsunod sa mga umiiral na patakaran upang maiwasan ang hindi kinakailangang gastos at mapanatili ang tiwala ng publiko. Pinahihintulutan lamang ang paggamit ng mga sasakyan kung ito ay may kaugnayan sa pagtupad ng opisyal na tungkulin o responsibilidad. Ayon sa Memorandum Circular Number 2026-011 na ipinadala sa lahat ng halal at itinalagang opisyal mula probinsya hanggang barangay pati na sa mga tanggapan at attached agencies ng DILG, may kaparusahan sa sinumang lalabag dito. Nilinaw ng Department of Education na walang katotohanan ang kumakalat sa social media post na hinggil sa umano'y pagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa Nipah virus. Ayon sa ahensya, hindi sila naglalabas ng anumang anunsyo na may kaugnayan sa naturang balita. Muli nito ang pinaalalahanan ng publiko na maging mapanuri at huwag basta maniniwala o magbahagi ng impormasyong hindi beripikado. Pinayuhan din ng lahat na i-report ang mga page
na nagpapakalat ng maling balita at magtungo lamang sa opisyal na mga plataporma ng DepEd para sa tamang impormasyon. Planong maglabas ng Department of Health o DOH ng bagong polisiya na mag-uutos para maging zero balance billing ang mga payward sa mga DOH hospitals. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, magkakaroon ng mas magandang accommodation ang mga regular na nagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth. Ito ay ang mga direktang nagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth kada buwan. Ang mga payward ay iba pa sa basic accommodation na kasalukuyang sakop ng zero balance billing. Hiniling ng isang Moro Group sa Korte Suprema ang pagkakatalaga o appointment ng 7 kasapi ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Mahalaga ang papel ng BTA sa inaasam na tunay at pangmatagalang kapayapaan sa BARM. Narito ang report ni Dante Amento. Dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo mula sa Bangsamoro para ipawalang bisa ang appointment ng 7 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Partikular na ang pagkakatalaga kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua at 6 pang BTA members. Ayon sa mga petitioner, labag sa konstitusyon at maging sa Bangsamoro Organic Law o BOL ang kanilang appointment. Madami na po ang violation ang nagawa sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro at sa BOL na paglabag tulad ng mga appointees na ginawa ngayon sa Member of Parliament in the BARM. Ayon sa Save Bangsamoro Movement, sa ilalim ng batas dapat na ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ang may pinakamaraming kasapi ng BTA. Sa 80 miyembro nila ng parlamento, dapat 41 ang MILF. Pero sa kasalukuyang komposisyon nito, 35 lang ang MILF. Kasi nakalagay po dyan sa ating Article 16, Section 2, that the MILF shall lead the Bangsamoro Transition Authority without prejudice to the participation of the MNLF. Binigyang diin ng mga ito ang MILF ang nagsusulong ng usapang pangkapayapaan, kaya sila dapat ang mangunguna sa BTA. Makita ng magistrado na dapat ibalik or utusan ang presidente na i-appoint yung mga endorsement ng MILF constituting the lead, which is mathematically and numerically on the basis of parliamentarism dapat 41 para mag-excel talaga, para maging prevailing talaga yung kanilang mga measures. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Zamboanga City si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang mga pamilya ng mga biktima ng lumubog na MV Krisha Kristen 3 sa Basilan noong Enero. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang Vice Presidente sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Personal din niyang kinamusta ang kalagayan ng mga survivor, kabilang na ang 2 sundalo na kasalukuyan pa ring nagpapagaling sa ospital. Nag-inspeksyon sa ilang infrastruktura sa Iligan City, Lanao del Norte ngayong Martes si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Dito sinuri ng kalihim ang integridad ng mga nasabing infrastruktura. Ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga napansin ni Secretary Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon sa Iligan City? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay agarang solusyon sa pagbaha yung kanilang target matapos itong isinagawang inspeksyon sa Iligan City kaninang umaga. Ininspeksyon kaninang umaga ng kalihim ang Tubod Bridge na kung saan makikita pa ang mga inanod na kalat matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Dahil dito, ipinag-utos ni Secretary Dizon na magsagawa ng dredging o pagpapalalim sa Iligan River. Ipinag-utos din ng kalihim ang pagsasagawa ng road clearing mula sa national roads hanggang sa mga lokal na kalsada. Magrenta ka na ng equipment sa mga kontratista, eh ba? Yes sir, ASAP po. Para pa-clear na to. Opo, ASAP. Tapos yung roads, i-clear Yes natin. sir.
And then dito, ipa-clear mo na to. Yes, sir. Yes, sir. Today po. Kasi kung may padating na LPA, hindi mo alam, baka meron na naman. Yes, sir. Hindi na dadaan ng tubig dyan, no? Clog na naman yan. Kasama rin sa tiningnan ng kalihim ang integridad ng mga infrastruktura, partikular na ang Tubod Bridge. And sinabi rin ni Secretary Dizon na may budget na ang ahensya para nga pambili ng mga equipment na siya nilang magagamit sa mga gagawing clearing operation at maging ng dredging dito nga sa Iligan River. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng forensic group sa baril na ginamit sa pagpaslang kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi lisensyado ang na-recover na baril na siyang ginamit sa pamamaslang. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kinumpirma nga ng Philippine National Police na loose firearms na ang ginamit sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ang lumabas sa ginawang pagsusuri ng forensic group. Sinabi pa ni Brigadier General Tuanyo, 3 baril ang nakarehistro sa gunman na si Julian Salamat na kinabibilangan ng isang 9mm pistol at 2.22 caliber rifle. Subalit expired na aniya ang license to own and possess firearms nito noon pang January 2024. Dagdag pa ni Tuanyo, ang baril na ginamit sa pagpaslang kay Kasaway ay itinurn over sa PNP ng isa sa kaibigan ni Salamat. Si Kasaway na miyembro ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3 ay huling nakitang buhay noong kanyang kaarawan, January 24. Natagpuan itong patay noong January 31 sa loob ng septic tank sa Barangay Mohon, Malolos, Bulacan. 11 ang itinuturing suspect sa krimen kung saan 7 na ang hawak ng mga otoridad. Sa 7 suspect, Aga, 3 ang nagpositibo sa illegal na droga, habang 4 ang nagnegatibo kabilang ang pulis at ang gunman. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Isang vintage bomb ang nakuha ng mga otoridad ngayong Martes ng umaga, February 10, sa Institute of Chemistry Teaching Building sa University of the Philippines, Diliman. Natagpuan ang hindi sumabog na bomba sa loob mismo ng gusali, kaya agad na sinuspinde ang mga klase sa umaga habang inaasahang matutuloy ang mga klase pagkalipas ng alas 12 ng tanghali. Isinara rin ang kalsada sa pagitan ng teaching building at ng research building upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakadiskubre ng bomba sa parehong lugar ngayong buwan matapos mahukay noong nakaraang linggo, February 3, ang kahalintulad na bomba na tinukoy ng Quezon City Police District na posibleng mula pa noong World War II. Sugatan ng isang rider ang nadatna ng UNTV News and Rescue First Responders sa pagitan ng motorsiklo at isang L300 van bunsod ng isang aksidente. Agad namang umaksyon ang mga responder upang magbigay ng paunang lunas sa biktima. Narito ang report ni Dency Andres. Ipinagbigay alam ng isang concerned citizen sa rescue base ng UNTV News and Rescue ang isang vehicular crash sa U-turn slot sa EDSA southbound Barangay Bagong Baryo, Caloocan City, bandang alas 7:30 ng gabi, February 7. Agad namang idineploy ang UNTV News and Rescue First Responders upang umaksyon sa nangyaring aksidente. Sir, from UNTV News and Rescue kami, sir. Pwede po ba namin kayo tulungan? Alam sir kung anong nakakarapat sir eh. Pero pwede namin kayo tulungan, sir, ha? Tulungan namin kayo. First aid, mga ano po kami, sir. Galawin, sir. Rescuer po kami, sir. Kayo po yung pwedeng gumalaw, sir. Yes, sir. Pwede po. Pagdating sa scene, nakita ng mga responders ang isang lalaking nakahiga at nakaipit sa pagitan ng isang motorsiklo at L300. Ayon sa pasyente,
Pauwi na sana siya sa kanilang bahay nang mangyari ang aksidente. Ano po pinakamasakit sa inyo, sir, ngayon? Sa kaliwa, yung dito sa pinakababa. Sa may paanan po ninyo, sir? Sir, tatanggalin ko yung sapatos niya, sir, ha? Sir, konting tiis lang, sir, ha? Konting tiis lang. Hinga malalim, sir. Hinga malalim. Okay? 1, 2, 3, hinga. Sir, igalaw mo nga yung mga daliri dito sa may kaliwang paa. Galaw mo yung daliri mo, sir. Ito. Nagalaw? Ito, sir. Nararamdaman mo to yung hawak ko? Nararamdaman mo? Iniinda ng 41 anyos na motorcycle rider ang nararamdamang sakit sa kanyang kaliwang paa na agad namang inassess at binigyan ng paunang lunas ng responders. Nilagyan ng splint ng responder ang paa ng pasyente at inassess na rin ang vital signs nito. Matapos bigyan ng first aid ang pasyente, ay inendorso ito ng UNTV News and Rescue First Responders sa dumating na ambulance team ng Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Dency Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang nasawi at isa rin ang naiulat na nawawala bunsod ng mga pag-ulang nararanasan sa Bicol Region dahil sa shear line. Umabot na rin sa mahigit 13,000 mga pamilya sa Camarines Norte at isla ng Catanduanes ang naapektuhan bunsod ng mga pag-ulan na nararanasan doon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa Bicol at maulan pa rin ba? Yes, Ella, sa ngayon ay wala tayong naranasan pag-ulan dito sa Bicol Region, patungkol sa Masbate City, pero makulimlim ang himpapawid. Posibleng umulan na dala nga ditong sama ng panahon na dulot ng nararanasang shear line. Isang 56 anyos na lalaki ang naiulat na nawawala sa Barangay Obo sa San Miguel, Catanduanes matapos tangayin ng flash flood habang nilalagay sa ligtas na lugar ang bangkang pangisda. Habang sinasailalim pa sa validation ng otoridad ang isang 32 years old na lalaki na nasawi naman sa Barangay Itming sa Virac matapos tangayin din ng malakas na tubig baha. Ela, base sa tala ng Office of Civil Defense o OCD Region 5, nasa 13,845 na pamilya, nakatumbas ng 49,817 na individual sa 123 barangay sa probinsya ng Camarines Norte at Isla ng Catanduanes ang naapektuhan ng sama ng panahon dulot ng epekto ng shear line kahapon. 13 barangay ang nakaranas ng pagtaas ng tubig baha, 5 sa bayan ng Panganiban at 3 sa bayan ng San Miguel sa Isla ng Catanduanes, habang 5 barangay sa Daet, Camarines Norte. 3 national roads at 9 na local roads ang hindi passable sa anumang uri ng sasakyan at sa barangay road ang hindi pa madaan ng mga light vehicles. Ang sa pinakabagong ulat naman ng OCD Region 5, passable na o nadadaanan na ng ang mga binahang kalsada matapos sumupa ang insidente ng pagbaha kahapon. Nabalita mula din sa Bicol Region, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasa higit 30 mga barangay sa lalawigan ng Albay ang nakararanas ng ashfall mula sa Bulkang Mayon batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Partikular ito sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Kahapon, February 9, nakaranas ng pinakamalaking pyroclastic density current o PDC sa bulkan na naging dahilan ng paglalabas ng lava. Sa ngayon, nananatili pa ring nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano dahil sa mga indikasyon ng posibleng malakas na pagputok nito. Gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay Bongon sa Tabuelan Lugo Road sa Cebu ngayong Martes ng umaga, February 10. Nauna na nagkaroon ng bitak sa ilang bahagi ng kalsada bunsod ng mga nagdaan lindol at patuloy na pag-ulan sa lugar.
Ayon sa post ni Tabuelan Mayor Rex Casiano, pansamantalang passable na ang ruta matapos ang isinagawang clearing operation malapit sa Bongan Bridge. Pinapayuhan ang mga motorista na maghihinay-hinay sa pagdaan upang maiwasan ang anumang aksidente. Umani ng matinding batikos mula sa Embahada ng Vietnam at iba't ibang grupo ang gobernador ng Jindo County na si Kim Hee-soo matapos nitong sabihin na dapat mag-import ang Korea ng mga babae mula sa Sri Lanka o Vietnam upang mapangasawa ng mga binatang Koreano at masolusyonan ang problema sa bumababang populasyon ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Vietnam na hindi katanggap-tanggap at nakababahala ang naturang pahayag ng opisyal. Dapat umanong seryosohin ang naturang issue at nanawagan ng konkretong hakbang para igalang ang dignidad ng kababaihan. Dahil sa kontrobersiya, humingi ng paumanhin si Kim at ang pamahalaang panlalawigan habang tuluyan na siyang pinatalsik ng kanyang partido na Democratic Party's Supreme Council. Nagbabala si US President Donald Trump na maaari niyang pigilan ang pagbubukas ng Gordie Howe International Bridge hanggat hindi umano nababayaran ng buo ang Estados Unidos at hindi nagpapakita ang Canada ng patas at may paggalang na pagtrato sa Amerika. Sa pahayag sa social media, iginiit ni Trump na wala raw napapala ang US sa proyekto at halos walang ginamit na produktong Amerikano matapos umanong mabigyan ng waiver ng nakaraang administrasyon ang panig ng Canada laban sa Buy American policy. Binatikos din niya ang mataas na taripa ng Canada sa US dairy products, ang hindi paglalagay ng mga inuming mula Amerika sa mga tindahan ng Ontario at ang planong pakikipagkasundo nito sa China. Ang tulay na tatawid sa Detroit River at mag-uugnay sa Ontario at Michigan ay inaasahang magbubukas sa unang bahagi ng 2026 matapos ang mga kinakailangang pagsusuri at pag-aproba. Ngunit ayon kay Trump, hindi niya papayagang mag-operate ang tulay hanggat walang kompensasyon. Abot sa 53 individual ang pinangangambahang nawawala o nasawi matapos tumaob ang isang rubber boat na may sakay na 55 migrante at refugee kasama ang 2 sanggol sa baybayin ng Libya. Ayon sa International Organization for Migration, 2 babaeng Nigerian lamang ang nakaligtas at nasagip ng mga otoridad ng Libya matapos lumubog ang bangka ilang oras matapos itong umalis mula sa lungsod ng Al-Zawiya. Sinabi ng IOM na patuloy na dumarami ang mga nasasawi o nawawala sa pagtawid ng Mediterranean mula Libya na umaabot na sa halos 500 ngayong 2026 pa lamang. Muling nanawagan ang ahensya ng mas mahigpit na international cooperation laban sa human trafficking at smuggling, gayon din ng ligtas at legal na mga ruta ng migration upang maiwasan ang mga trahedyang tulad nito. Sa kapapasok lamang na balita, kinumpirma ni House Secretary General Sheloy Garafil na nai-refer na sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji III Lunes ng gabi, February 9, ang ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain ng isang grupo ng private citizens at ine-endorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. Umakyat na sa top 40 ranking ng Women's Tennis Association ang Pinay tennis player na si Alex Ayala. Ito na ang kanyang career best ranking sa kanyang karera. Umakyat ang rank ni Ayala matapos ang kanyang Abu Dhabi Open kung saan nakapasok siya sa semis ng doubles category at quarterfinals sa singles category. Gayunman, maagang natalo si Ayala kagabi sa WTA 1000 tournament sa Doha, Qatar para sa kanyang debut kung saan nakaharap niya ang Czech qualifier na si Teresa Valentova.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 20, na nagsasabi, ang dila ng matuwid ay parang piling-pilak, ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.